I, Emmanuel Rodriguez, will give all of my Rodriguez distribution and the real estates to my youngest daughter Maricar Rodriguez. If my daughter gets into an accident or dies, lahat ng assets na mamanahin niya mapupunta sa charity. Wika ni Emmanuel Rodriguez, ang kanyang ama. Naghahalo ang pawis at ang luha niyang hinahayaan niyang tumulo sa kanyang pisngi. Nanikip ang kanyang puso at naikuyom niya ang kanyang kamaunang marinig yun. Anong karapatan ng kanyang ama para ibigay yun sa anak niya sa labas? Halos mawalan siya ng ulirat dahil lahat na lang ng bagay na meron siya, inaagaw ng kanyang kapatid na si Maricar Rodriguez. I think it's unfair, Emmanuel. Caroline is the rightful heiress of this company. Besides, Maricar is just your illegitimate daughter. Anong kayang gawin ng babaeng yun? Tanong ng isang board director sa kanyang ama. Napataas naman ang kilay si Emmanuel dahil doon at napatingin sa kanya. Hindi na niya kaya ang sakit at pakiramdam niya sa mga oras na yun. Para siyang pinagkaisahan ng mundo. Thank you for treating me as your daughter, Emmanuel. Mahinang saad ni Caroline at tinignan niya ang mga taong naroon. Halos yumuko na sa awa ang mga taong naroon nang mapansin ang lagay niya. Mabilis niyang kinuha ang shoulder bag na nasa lamesa, saka mabilis na umalis sa room na yon bago pa man niya buksan ang sliding door. Sumulyap siya ulit sa kanyang ama na bumalik sa meeting na para bang walang nangyari. Dahil doon, mabilis siyang umalis at hindi na pinansin ng ama. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Kahit ang pagtawag ng kanyang sekretarya hindi na niya pinapansin pa. Anong tinitingin niyo? Go back to work! Malakas at maautoridad niyang wika sa mga empleyadong nakatingin sa kanya. Sa sobrang inis niya, nag-text siya sa kanyang boyfriend na pupunta siya sa apartment nito. Hindi naman masyadong malayo ang apartment ni Jaime at kaya niya yun pinuntahan ngayon. Mabilis siyang pumunta sa parking lot at ilang saglit, gumawa ng kakaibang ingay ang kanyang sasakyan. Halos ihampas na niya ang ulo niya sa manibela sa sobrang inis at galit na nararamdaman sa kanyang kapatid. Nang makarating na siya sa apartment ng kanyang boyfriend, hindi niya maiwasang magtaka dahil sa itim na sasakyan na nakaparking sa labas ng apartment nito. Bumili ba ng sasakyan si Jaime? Kailan pa? Tanong niya sa sarili habang tinatahak ang daan papunta sa apartment ng kanyang boyfriend. At dahil madalas na siya doon, may spare key na siya. Lalo na kung minsan, hindi siya nagsasabi sa lalaki na pupunta siya dito. Sa tuwing may problema sa kumpanya o sa pamilya man, palagi niyang takbuhan ng kanyang boyfriend. Jaime? Yun lang ang kanyang nasabi. Nang nakita niya ang pagpasok sa kitchen, dahil lang magaling niyang boyfriend, nasa ibabaw ng isang babae. Jaime! Ano to? Walang saplot at mukhang enjoy na enjoy pa ang dalawang tao na nasa harapan niya. Lumingon sa kanyang boyfriend niya. Halos mamutla na sa kaba at gulat ang mukha nito nang makita siya sa kanyang harapan. Caroline, what are you doing here? Tanong ng lalaki sa kanya, pero itinatago pa rin nito ang babae sa likuran nito. Umalis ka sa harapan ko. Sino ang babaeng yan? Tanong niya at mabilis na tinali ang buhok bago pinuntahan ng boyfriend at ang babaeng kalaguyo nito. Pero bago pa man siya makalapit ay mabilis siyang tinulak ni Jaime na siyang dahilan para magtaka siya lalo. Itutulak pa sana siya ulit ng lalaki pero mabilis niyang sinampal at sinipa sa tiyan si Jaime at mabilis na sinabunutan ang babae. Pero agad din siyang natigilan nang makita ang mukha nito. Maricar? Pakiramdam niya umikot ang kanyang paningin dahil sa paanong paraan na ang babaeng sumira ng relasyon niya ay ang babaeng kinamumuhian niya sa lahat. What are you doing here, Ate Caroline?
Hindi ka pa ba tumalon sa tulay pagkatapos mong nalaman na sa akin binigay ni Daddy ang kumpanya? Sorry for you. Lahat nakukuha ko, kahit ang mga lalaking dumaan sa buhay mo. Malambing na wika ni Maricar, sabay kinuha ang puting tuwalya na nasa lamesa at binalot yun sa katawan nito. Oo, hindi ko man lahat nakukuha, pero kaya kong pumatay. Hinablot niya ang puting tuwalya sa kapatid at ginamit yun para sakalin ng babae. Malaking tinik ka talaga sa lalamunan ko, Maricar. Ilang beses mo na ako sinaktan. Saad niya at nakita niya akma siyang hahampasin ng kanyang boyfriend gamit ang frying pan. Trying to hit me using a frying pan? What a pathetic loser! Sigaw niya at mabilis na sinipa yon pabalik sa mukha ng lalaki. At nang makontento siya sa pananakal sa kanyang kapatid at pulang-pula na ang mukha ni Jaime, tumigil na rin siya. You will pay for this, Caroline. I will tell Dad na paalisin ka na rin sa mansyon. Dagdag na wika pa ni Maricar at yumakap kay Jaime. You can leave now, Caroline. I don't need you anymore. Walang ekspresyon na wika ng lalaki sa kanya. Umirap siya sa dalawa at agad na tumalikod. Pero bago yun, kinuha niya ang frying pan at ang tsinelas na nakakalat sa sahig at tinapon yun sa direksyon ng dalawang taksil. Caroline! Sabay na sabi ng dalawa at agad naman siyang tumakbo palabas. Is this really my karma? Mahina niyang tanong habang papasok sa kanyang kotse. Hindi niya alam kung paano na nakontrol niya ang kanyang emosyon. Dahil sa mga oras na yon, pakiramdam niya sa sabog na siya. Tipid niyang pinahira ng kanyang luha at tumingin sa tapat ng kanyang sasakyan. Is this your car, Maricar? Mahinang tanong niya. Pumaskil ang nakakalokong ngisi sa kanyang labi nang maisip ang isang bagay. Umatras siya at kaagad na sinalpok ang kanyang kotse sa harapan ng kotse ni Maricar. Wala siyang pakialam sa mga oras na yon dahil galit na siya. Hindi pa rin siya nakontento at kinuha ang spray. Bumaba siya at agad nilagyan ng bawat sulok ng kotse. Sinira din niya ang bintana at windshield nito. Nang mapansin niya na nasa kwarto ng dalawang taksil, kaagad niyang binato ang bintana para kunin ang atensyon ng mga ito. You will pay for that, Caroline! Isusumbong kita kay Daddy. Alam mong yan ang birthday gift niya sa akin. Sunod-sunod na sabi ni Maricar, pero hindi niya yun pinansin. Mabilis siyang pumasok sa kotse niya at umalis sa lugar na yon. Hindi niya akalain na ang taong inaasahan niyang kasama niyang umiyak ay ang lalaking iniiyakan niya ngayon. Iisang babae ang umagaw ng mga bagay na meron siya. But parang mas masaya pa ang mga illegal. Ewan ko, bakit ganito? If I could just do what they do to me. Pasalamat sila. Pasalamat sila mabait akong tao. Pasalamat sila, hindi ko sila pinatay. Ang bilis mo naman ata makauwi, Dad. Tanong niya at mabilis na bumaba ng sasakyan para makapasok sa mansyon. Nang sandaling buksan niya ang malaking front gate, tumambad sa kanyang harapan ang kanyang mga gamit. Yaya Esmeralda, ilabas niyo lahat yan. Sa maid quarters niyo ilagay o kaya sa bodega kung saan nababagay. Ang room ni Maricar, ayusin niyo rin, okay? Narinig niya ang saad ng kanyang ama. At yun pa talagang aabutan niya pagka-uwi niya. Anong ibig sabihin nito? Utang na loob naman. Hindi ba talaga ako pwedeng huminga? Kahit konti? Ang sakit na eh. Sunod-sunod yung pinaparamdam sa akin yung sakit. Sa ating dalawa, ako ang mas may karapatan sa bahay at kumpanya na to. And you know that! Isang malakas na sampalang kanyang natanggap mula sa ama. Pero, hindi yun ang nararamdaman niyang sakit. Kataksilan. Ipagtabuyan ng sariling ama. Wala nang hihigit pa sa mga nararamdaman niyang yun. Walang kasambahay na lumapit sa kanya para tulungan siya. Marahil dahil sa takot na pati sila ay madamay at pagalitan ng ama, hindi na kumibo pa ang mga ito. Isa lang ang anak ko. At si Maricar Rodriguez yun. Now get out! I don't want to see your face here in the mansion. Sa kumpanya at sa rancho. Mas mabuting mamatay ka na lang.
Sigaw ng kanyang ama at mabilis siyang tinulak palabas ng mansyon. Napaluhod siya sa lupa at nasira na rin ang ayos niyang buhok kanina. Nanginginig sa galit at sakit ang kanyang binti. Halos lumuha na siya ng dugo at mas lalong sinamahan siya ng langit dahil biglang umulan ng malakas. Akin ang mga bagay na yun, Daddy. Sa akin iniwan yun ni Mommy. I will fight for my rights. Akin yun. Sa akin dapat yun. Mapupunta sa akin yun. Mahinang wika niya, pero hindi na yun narinig pa niyang kanyang ama. Kahit na nanginginig, buong tapang siyang tumayo at tumingin sa kanyang ama. Babalik ako sa inyo. Sa oras na yun, magsisisi kayo dahil kinalaban niyo ang isang Caroline. Ang babaeng pinaluhod at sinaktan niyo, ito rin ang babaeng magpapabagsak sa inyo. Sigaw niya at dahan-dahan na lumapit sa kanyang kotse. Have a good life, Caroline. Go away. Yan lang ang sinabi ng kanyang ama bago siya pumasok sa kotse. Nanginginig man ang kamay niya, mabilis niyang pinaandar ang kanyang sasakyan. Wala siyang pakialam kung anong ayos ng kanyang itsura. Wala na siyang maramdaman kundi sakit at ang gusto niya lang makalayo sa lugar na yon. Dahil sa sobrang lakas ng kulog at kidlat na siyang sinasabayan pa ng malakas na ulan, hindi na niya masyadong makita pa ang daan. At bago pa man niya mahawakan ng manibela para umatras, dahan-dahan na dumulas ang kanyang sasakyan. Sumigaw siya ng tulong, pero alam niyang sa mga oras na yon, walang sasagip sa kanya. Mabilis siyang lumundag, kumapit sa isang malaking bato. Doon niya lamang napansin na isang bangin pala yun. Tuloy-tuloy na bumagsak ang kanyang kotse hanggang sa tuluyan nitong sumabog. Ilang beses niyang sinubukang umakyat pa itaas at nang sandaling makahiga siya sa lupa, tuluyan nang naubos ang kanyang lakas. Bago pa man tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, may nakita siyang isang kotse na huminto. Ilang saglit pa, naramdaman niya ang pag-angat niya sa ere. Finally, I have found you, Caroline. Kay tagal kong hinintay ang araw na to. You're safe now. Yun ang huling niyang narinig bago siya tuluyang nawalan ng malay. Saan niyo ba kasi nakita ang babaeng yan, sir? Tanong sa kanya ni Nanay Karen niya. Ang tumayong ina niya simula nung iniwan siya ng kanyang tunay na magulang. Sa kabilang poblasyon, Nay. Just make sure she's fine. Wala naman ba siyang lagnat? Nakita ko siya kanina naulanan. Kaya alam kong aapuyin niya ng lagnat. Saad niya, saka nilagyan ng patch ang noo ng babae. Tinignan niya ng mabuti ang babae. Hindi niya akalain na mas maganda pala ang kapatid ng dati niyang nobya. Hindi niya alam kung bakit nagsimula na naman ang galit niya kay Maricar. Umiling siya at kinuha ang mga dalang pagkain at binigay yon kay Nanay Karen. Saan ka na naman pupunta, Elijah? Araw-araw mo na lang akong pinapakaba dahil kung saan-saan ka na naman pumupunta. Sunod-sunod na sabi pa ng kanyang Nanay Karen pero ngumiti lang siya. I need to do something lang po, Nay. I'll be right back. Wika niya at mabilis na tumayo saka inilabas ang cellphone sa bulsa niya. Umalis siya kaagad sa room na yon at tumungo sa balkonahe ng second floor. Tumingin siya sa kalangitan na ngayon ay tumigil na rin sa pag-ulan. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan na isang police officer. Pull some strings, may gagawin lang ako. Also, bumili ka na rin ng bangkay sa punerarya. I will send you the details later. Bungad na sabi niya kay Niklaus, ang kanyang kaibigan na police officer na matinik pagdating sa babae. Anong katarantaduhan na naman ang ginawa mo, Elijah Sarmiento? Hiyang-hiya naman ako sa name mo. Pero yung ugali mo, ganyan kapangit. Tugon ng kanyang kaibigan. Napatawa naman siya ng mahina doon. Sige na, gawin mo na lang inuutos ko. Ewan ko sa'yo, Sarmiento, lakas talaga ng topak mo. Just send me the details and I will call you kapag nakabili na ako. Wika ni Niklaus sa kanya. Kaagad niyang pinutol ang tawag bago pinuntahan ulit ang babae upang tignan ang kalagayan niyon. Ngayon niya lang napansin ang maliit nitong sugat sa braso.
Gumising ka na, Rodriguez. Pagbabayarin mo pa sila, you will make them pay for everything. Ang bawat luha na naiyak mo, ipaparamdam mo sa kanila ng doble, kundi triple pa. Wika niya habang pinupunasan ang braso nito, lalo na si Maricar. Pagkatapos ng ginawa ko sa kanya, umalis pa rin siya para sa pera. Umiling siya sa kinuha ang cellphone para i-message si Niklaus sa mga detalye. Pinasa niya rito ang details ng babae na nakita niya sa page ng kumpanya. Gagamitin mo ba siya, iho, para maghiganti kay Maricar? Di ba ilang beses ko nang sinabi sa'yo na patawarin mo na yun? Saad ni Nanay Karen. Kinuha niya ang inabot itong baso ng gatas at ininom niya yun. Napahawak siya ng mahigpit sa baso dahil pakiramdam niya nagsisimula na namang kumulo ang dugo niya sa babae. Ilang sandali pa naramdaman niyang gumalaw si Caroline, kaya mabilis siyang napatayo at umayos. Inilagay na rin niya ang baso niya sa table. Dahan-dahan, baka mabinat ka. Wika niya, saka inalalayan ng dalaga na umupo. Did you save me? Kung oo, thank you. Hindi ko alam na pagkatapos akong pagmalupitan ng mundo, may natitira pa rin may awas sa akin. Mahinang wika ni Caroline, saka hinawi ang mahabang buhok niya. Yes, kaya magpagaling ka na. Gusto mo bang kumain? Kinuha niya ang tray ng pagkain at binigay yun sa babae. Ngumuso siya kay Nanay Karen para mapagtimpla ng juice ang babae. I am Elijah Sarmiento, your knight in shining armor. The one who can light up the world for you. Pang-aasar niya pa sa babae dahil gustong-gusto niyang makita ng ngumiti ito. Well, I'm Caroline Rodriguez. May ahas na kapatid, cheater at user na boyfriend, at isang ama na may favoritism. That's all I guess. Wika niya, saka sinubo ang chicken wings. Sila ba ang dahilan kung ba't kita nahanap kanina? Sa gitna ng ulan, nandun ka. Nakahiga at halos wala ng malay. Ano bang ginawa nila? Tutulungan kita para pagbayaran nila ang ginawa nila sa'yo. Wika niya, saka inabot ang juice na gawa ni Nanay Karen at binigay sa dalaga. Tinanggap naman niya ng babae saka sumimsim bago tumingin sa kanya. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya o sadyang pinaglalaroan siya ng kanyang imahinasyon dahil nakita niyang ngumiti ito ng tipid. How can you help me? Do you have any connections and power? Mahirap kumilos kapag walang pera. Pera ang dahilan kung ba't ako nauwi sa ganitong sitwasyon. Habang nagsasalita ang dalaga ay saktong nag-vibrate ang kanyang cellphone at nakita niya ang message ni Niklaus na nakabili na ito ng bangkay. Handa na ang unang plano niya. Tumingin siya sa dalaga sa kahinawakan ng kamay nito. If you're talking about money, you don't need to worry about that. I have billions in the bank. Marami ako negosyo. Dito sa bansa at sa labas. I have connections. Pero dahil hindi ako pakitang tao, kaya alam kong hindi mo ako kilala. Bago ka makapaghiganti sa kanila, kailangan mo munang gawin ang unang hakbang. Napatingin siya sa mga mata ng babae at kitang-kita niya ang galit doon. And what is it? Anong kailangan kong gawin? Tumayo siya at buong tapang na sinalubong ang mga mata nito. Ito pa lang ang simula ng lahat. Patayin mo si Caroline Rodriguez. Fake your death so you can move freely. Napahila mo siya sa kanyang muka habang nakatingin sa malaking salamin ng banyo. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. For her, sapat ang mga sakit niya para maghiganti sa ama at sa kapatid. Pero masaya ba siya sa ginagawa niya? Sasaya ba siya kapag bumagsak ang ama niya? Umiling siya? At umiiral naman ang pagiging mabait niya. Someone poisoned your mom. Morphine ang ginamit niya. Binasa niya ang text na yon at agad tinago ang cellphone sa kanyang bulsa. Wala pa siyang panahon para malaman ang sagot sa nakaraan. Nakatuon lang ang kanyang atensyon sa isang bagay. Are you ready to attend your funeral?
Nakatingin siya sa kanyang likuran at narinig niya ang boses ni Elijah. Akala nga niya nung una nagbibiro lang ang lalaki sa pangalan nito. Elijah. Napakagandang pakinggan. Pero mukhang matinik ang lalaking ito. At may kakaibang karanasan. Hindi ko alam. Baka pwede akong kumain sa funeral ko. Inosenteng wika niya na siyang dahilan para tumawa ng malakas ang lalaki. Oo na. Ilang araw ka pa lang dito sa bahay, sobrang takaw mo na. I bet nagustuhan mo talaga ang luto ni Nanay Karen. Kumindat pa ang lalaki sa kanya. Kumuha siya ng tissue at tinapon yun sa mukha ng lalaki. Umiling siya at tumungo sa kanyang room. Nakahanda na ang kanyang susuotin na damit, pati na rin ang alahas at isang itim na belo. Gamitin mo yan mamaya so no one can see your face. Nasa loob na din ng bag mo ang shades na gagamitin mo. Sumimsim siya doon at sinimula ng pag-aayos ng kanyang sarili at ibinaba ang tasa ng tsaa na kanyang iniinom. Habang siya'y abala sa paglalagay ng lipstick sa kanyang labi, napansin niya ang masuyong tingin ni Elijah sa kanya. The other shade suits you well. Komento pa ng lalaki, kaya kinuha niya yon at nilagyan ng labi. Totoo nga ang sabi ng lalaki, dahil bumagay yun sa kanya. Ilang minuto pa ang nakalipas natapos na rin siya sa pag-aayos at inutusan niya ang lalaki na lumabas muna para makapagbihis siya. Elijah, I need your help! Saad niya at ilang saglit pa dumating ang lalaki. Nangunot ang noo ng binata dahil doon. Tumalikod siya at itinuro ang zipper ng damit niya. Mukhang nakuha naman ng lalaki ang nais niya. Caroline will come back, but this time, bolder and braver. What are you talking about? Okay, papunta na rin kami ngayon. Inosenteng saad ni Elijah, saka biglang iniliko ang sasakyan na siyang pinagtaka ni Caroline. Akala ko ba pupunta tayo sa lamay ko? Ba't biglang lumiko ka? Naguguluhang tanong ni Caroline sa lalaki pero hindi niya ito pinansin. Nakatuon pa rin ang atensyon ni Elijah sa kalsada kaya tumahimik lang siya. Saka inayos ang pagkakaupo. Ilang saglit pa nakarating sila sa isang tahimik na cemetery. At kahit malayo pa kitang-kita niya si Maricar at Jaime. Napataas ang kilay niya dahil sa nakita. Hindi niya alam kung anong mararamdaman sa mga oras na yon. Ba't parang nasasaktan ka? Nabaling ang atensyon niya kay Elijah na ngayon ay seryosong nakatingin sa kanya. Umirap siya sa binata at muling tumingin sa dalawa. Malayo ang sasakyan nila at nakababa ang salamin ng sasakyan kaya malaya niyang natititigan ng kanyang kabaong na may picture frame pa. Gaano ka ba ka-powerful para mapeke mo ang kamatayan ko? You even bought a fake body. Sino ka ba talaga, Elijah? Naguguluhang tanong niya sa lalaki. Hindi siya pinansin nito at pinaandar nito ang sasakyan, kaya wala siyang nagawa. At tanging isang lihim na sulyap lang ang binigay niya sa mga taong dumalo sa burol niya. Binalot ng mahabang katahimikan ang pagitan nilang dalawa ni Elijah. Isang mahabang biyahe hanggang sa makarating sila sa isang dagkong lugar sa poblasyon na malapit sa bundok. Nang makababa siya ng kotse, kitang-kita niya ang buong detalye ng mansyon. Ngumiti si Elijah sa kanya, saka inabot ang isang maliit na box. Open it. Simpleng saad ng lalaki. Tumango siya sa kadahan-dahan na binuksan ng box na yon at tumambad sa kanya ang isang diamond ring. Anong ibig sabihin nito, Elijah? Why did you give me a ring? Naguguluhang tanong niya. Pinisil ng lalaki ang kamay niya, saka isinuot sa kanyang daliri ang singsing. Isang banayad ng ngiti ang pumaskil sa labi ng lalaki nang maisuot yun sa kanya. You are now Caroline Sarmiento, my wife, my everything. With my surname and my power, you will be powerful too. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Mapapabagsak mo ang mga taong nanakit sa'yo. You will get your revenge. I promise to you that, in the name of love and revenge,
you will have your vengeance. Mahabang saad ng lalaki na siyang dahilan para mayakap niya ng mahigpit si Elijah. And your training starts now. Aaralin mo rin kung paano protektahan ang sarili mo. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon nasa tabi mo ko. So you'll be able to defend yourself physically and emotionally. Dagdag na wika ni Elijah kaya tumangulang siya. Habang dahan-dahan silang naglalakad papasok ng mansyon, ay hindi niya maiwasang umiyak dahil hindi niya lubos sakalain na pagkatapos ng lahat ng sakit, may ginhawa ding darating sa kanya. Stop crying! Baka magkalat ka pa ng sipon mo. Kadiri kaya. Natatawang wika ni Elijah, kaya malakas niya itong binatukan. Sir Elijah, naghihintay na po sa baba si Ma'am Caroline. Sasabay daw po siya sa inyo papunta sa kumpanya. Wika ng kanyang kasambahay kaya tumangulang siya. Inayos niya ang necktie ng damit, saka nag-spray ng pabango ng konti. Ilang taon na ang lumipas pagkatapos niyang pakasalan si Caroline at tinuruan ng mga bagay na dapat nitong matutunan at noong una, paghihiganti lang talaga ang nais niya. Pero hindi niya alam kung bakit sa tuwing kasama niya ang babae, hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya at nang sandaling sinagot nito ang tawag, agad niyang sinabi ang nais niyang sabihin. Cancel all my appointments today. My wife needs me. Diretsong saad niya, saka agad na bumaba sa sala. Naabutan niyang abala sa pagbabasa sa isang makapal na folder si Caroline, kaya napataas ang kilay niya dahil doon. Nakakrus ang mga paa nito at mukhang seryoso sa binabasa. Kaninong kontrata yan? Seryosong tanong niya saka lumapit sa direksyon ng asawa, saka binigyan ng isang banayad na halik sa pisngi. Kay Jaime at Maricar Rodriguez. Anong gagawin natin dito? Susunugin o itatapon? Your decision is my decision too. Wika ni Caroline, saka inilagay sa glass table ang makapal na folder. Hinawakan niya ang pisngi ni Caroline at bahagyang pinisilyon. Ewan ko, depende sa magiging desisyon mo. Alam mo naman nandito lang ako para sa'yo. Wika niya at bahagyang umiwas nang sandaling maamoy niya pabango ng asawa. Ilang daang boltahe ng kuryente ang dumaan sa katawan niya nang maramdaman yon. Mukhang napansin ni Caroline, pero umiling lang siya. Kaagad niyang hinawakan sa bewang ang babae at inalalayan palabas ng mansyon. Umikot naman ang mga mata ni Caroline dahil sa masuyong tingin ni Elijah sa kanya. Hindi na siya umimik at hinayaan na lamang ang lalaki. Hanggang sa makarating sila sa sasakyan na lalaki at dahan-dahan siyang ibinagsak sa passenger seat at inabot nito ang seatbelt. Kaya gano'n na lang ang pagwawala ng kanyang damdamin nang maamoy niya ang pabango ni Elijah at nanuot pa yon sa kanyang ilong. Napansin niyang nahihirapan ang lalaki sa pagkuha ng seatbelt dahil tumama pa ang siko nito sa dibdib niya. Let me do it. Masyadong mahalay ang mga mata mo kung saan sa nakatingin. Marahas niyang kinuha ang seatbelt saka sinuot yun. Masama ba tignan ng magandang tanawing nasa harapan ko? Seryosong tanong sa kanya ni Elijah pero napairap lang siya. Hindi na siya sumagot, kaya nang masarado na ang pinto ng sasakyan, umikot si Elijah para sumakay sa driver's seat. Nang makaupo na ang lalaki, agad nitong pinaandar ang makina ng sasakyan. Habang nasa biyahe papuntang kumpanya, walang nangahas magsalita sa kanilang dalawa. Kaya pasimple lang siyang sumulyap sa lalaki. Seryosong nakatuon ang atensyon nito sa kalsada. Kaya malaya niyang tinitignan ng kanyang asawa. Mula sa matangos nitong ilong at mahabang pilik mata, napadako ang kanyang paningin sa maugat nitong kamay. Ilang beses siyang napalunok dahil doon. Staring is rude, Mrs. Sarmiento. Umirap siya. I'm not staring, Sarmiento. Masyado ka mahangin. Mukhang hangin na lang ang laman ng utak mo. Hindi ka naman ganyan dati ah. What happened to you? Hindi na siya pinansin ni Elijah at itinutok na ang atensyon sa kalsada.
Tahimik na sa pagitan nilang dalawa, kaya magulo na naman ang kanyang utak. Unti-unti na siyang sinasalakay ng mga boses ng kanyang ama, ang salitang nanuot sa kanyang utak. Ilang beses na siyang naging bridesmaid, pero kahit kailan, hindi niya naranasang maging bride. Kumislot ang isang pamilyar na sakit sa kanyang puso, kaya napahawak siya sa kanyang dibdib. Masakit din sa pakiramdam ang agawin ng kapatid niya ang lahat sa kanya. Agad naman yung napansin ni Elijah, kaya itinabi sa gilid ng kalsada ang kotse, saka pinagmasdan siya. "Tell me, where it hurts? May hika ka ba?" Tanong sa kanya ng lalaki pero umiling lang siya. Napahawak ang lalaki sa dibdib pero tahimik niyang tinabig ang kamay nito. "Hindi naman to gaano kasakit. Ano ba? We need to go to the company. Kailangan ko pang ipahiya si Maricar at Jaime." Mahinang wika niya, saka umikot ang kanyang mga mata. Napakurap naman ang lalaki at binawi ang kamay. Ibinalik nito ang atensyon sa kalsada at pinaandar muli ang sasakyan. At muli, nabalot ng katahimikan ang pagitan nilang dalawa. Nang makarating sa kumpanya ni Elijah, agad niyang kinuha ang sunglasses at sinuot yon. Nang mapansin na bumaba na ang kanyang asawa para alalayan siya, isang ngisi ang sumilay sa kanyang labi. "Trying to be a gentleman, huh?" Nang aasar na bulong niya sa asawa, pero umigting lang ang panga niya. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad at nakataas ang noo hanggang sa mapansin niya ang isang pamilyar na bulto ng babae. Tumigil siya sa likuran nito at bahagyang tinapik ang balikat nito. "Yes, can't you wait for your turn, miss?" Yun ang bungad na sabi ni Maricar sa kanya nang sandaling humarap ang kapatid. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Ngumisi siya at dahan-dahan ibinaba ang sunglasses niya. "I didn't notice your presence, miss." Yun ang sinabi niya at akmang ilalantad ang sarili pero kaagad niyang naramdaman ang marahas na paghawak ni Elijah sa braso niya. Hanggang sa marating nila ang corridor sa ground floor, doon lang siya binitawan nito. Matalim niyang tinignan ng lalaki, na ngayon ay abala sa paglingon-lingon sa paligid. "You're a Sarmiento, so be a Sarmiento. Hindi ka na isang Rodriguez ngayon, para lang lumusob sa gera na walang dalang armas. I told you this is not the right time to expose yourself na buhay ka pa. Naintindihan mo ba yon?" Naiinis na sambit ni Elijah. Ngunit maya-maya, lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Umirap siya at buong tapang na tinulak sa pader ang asawa. "Ano nga akala mo sa akin, tanga? I just gave her some hint. Para kung sakaling namukaan niya ako kanina, it means she knows that I'm still alive. Buhay pa din ang karma niya. Nabubuhay para sa kanya." Wika niya at mabilis na hinalikan sa pisngi si Elijah at iniwan ito sa ere. Sa loob ng ilang taon, natutunan niya na rin kung paano mahalin si Elijah. Ang kaso, hindi niya pa kaya magtapat ngayon. Pakiramdam kasi niya may kailangan pa siyang gawin. At isa na doon, ang paghahanap sa taong pumatay sa kanyang ina. Sino ba kasi ang unknown number na nagtitext sa akin? Mahinang wika niya habang naglalakad papunta sa opisina. Nagbago na ang kulay ng buhok niya. Saka nagsuot na rin siya ng contact lens para hindi na siya mamukhaan ng kanyang kapatid at ibang mga taong nakakakilala sa kanya. "Mrs. Sarmiento, ba't ngayon ko alam po? Kanina pa po naghihintay sa inyo si Miss Maricar Rodriguez. Nainip sa kahihintay sa inyo kaya umalis na lang siya. Pero may iniwan po siyang envelope sa table niyo." Wika ng kanyang sekretarya. Tumaas ang kanyang kilay nang marinig yon. Hindi niya lubos maisip kung anong bagay ang ibinigay ni Maricar sa kanya. Baka bomba. Wika na isang tinig sa kanyang isipan habang binubuksan yon. Tumambad sa kanyang harapan ng isang kontra kung saan naglalaman ng mga dokumento nagpapatunay na siyang magmamana ng mga properties ni Emmanuel Rodriguez. Napakuyom ang kanyang kamao sa galit. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin
ng mga sandaling yon, nabuhay ang galit sa puso niya at gustong-gusto niyang saktan ng kapatid niya. Maricar! Pagbabayaran mo talaga to! Inis na sambit niya at itinapon ang envelope sa pader. Ilang saglit pa, naramdaman niya ang pagyakap ni Elijah sa kanya. Let go of me! Hindi mo alam ang nararamdaman ko ngayon. Stop acting that you know me, that you know how to handle me. Kasi hindi mo alam kung gaano kasakit ang mawalan ng nanay. At inagaw ng babae na yun ang lahat sa akin. Sunod-sunod na sigaw niya at pilit na nagpupumiglas sa pagkakayakap ni Elijah. Ngunit masyadong malakas ang lalaki, kaya wala siyang nagawa kundi umiyak sa balikat nito. Pakiramdam kasi niya, tanging galit na lang ang namumuhay sa kanyang puso. Aminado ako, di ko alam ang nararamdaman mo ngayon. Pero sana hayaan mo ang sarili mo na umiyak at maging mahina kapag nandito ako, Caroline. Para saan pa ba at naging asawa kita? Mahinang wika ni Elijah habang hinahalikan ng noo, pisngi at ilong niya. Pakiramdam niya sa mga oras na yon, tuluyang nalusaw ang galit niya. Alam na alam ng lalaki kung paano siya patatahanin. Elijah, si Jaime natalo sa sugal at may ibang babaeng dinala sa kondo. Napabalikwas siya at napaatras sa kabahagyang tinulak si Elijah nang biglang pumasok sa loob ng opisina niya ang kaibigan ng asawa na si Niklaus. Niklaus Zamora, di ka ba marunong kumatok? Sugod ka lang ng sugod. Supladong wika ni Elijah, saka tinapunan ng tissue ang muka ng kaibigan. Di naman kasi ako aware, andito pala ang asawa mong dragon. Wika ni Niklaus at inilabas ang dila nito na para bang inaasar siya. Are you sure pulis ba talaga tong kaibigan mo? Parang nakatakas sa mental eh. Komento niya, saka tumalikod sa asawa para tignan ang cellphone. Be careful, nasa paligid mo lang ang killer ng mommy mo. You didn't know, nakakausap mo lang pala siya. Binasa niya ng 3 beses ang text message na yon bago niya napagdesisyon ng burahin yon. Pinilig niya ang ulo at pilit na inalis sa isipan ang nalaman. Pero mas lalo siyang naintriga sa nabasa. Are you still thinking about your mom? Baka may maitulong si Niklaus sa'yo about sa case na yan. Pagpukaw ng pansin ni Elijah sa kanya. Tumango siya at kinuha ang glass wine na binigay ni Niklaus. Bago siya sumimsim doon, pasimpleng sumulyap muna siya sa asawa. I can handle it. Doon tayo sa nalaman ni Niklaus. Tumingin siya sa kaibigan ng asawa na ngayon kumakain ng pasta. Ano ibig mong sabihin na may dinala si Jaime na ibang babae? Did you take some photos? We can use it as our evidence para patumbahin silang dalawa. It's like hitting 2 birds with 1 stone. Wika niya sa kinuha ang cellphone ni Niklaus saka nag-scroll sa gallery nito. Hitting 2 birds? What do you mean? Paiikutin natin si Maricar at ilalagay siya sa mga palad natin. Para siya mismo ang bumitaw kay Jaime? Is that it? Naguguluhang tanong ni Elijah pero umiling siya. May mas magandang plano siyang naiisip para mapatumba ang dalawa at ang kanyang ama. Uunahin niya si Jaime para pumayag sa gusto niyang kapatid na taksil. Before this conversation ends, kailan niyo pala ako bibigyan ng inaanak? Caroline, Elijah, tatandang binata ako tapos di niyo pa rin ako binibigyan ng inaanak? Pagrereklamo ni Niklaus, kaya hindi niya napigilang maibuga ang iniinom niyang wine nang marinig yon. Ganon din ang reaksyon ng kanyang asawa. Habang malakas na tumawa si Niklaus, kinuha niya ang stapler sa table at mabilis tinapon yun sa lalaki na kaagad namang nailaga nito. Anong inaanak? Hihingi ka na inaanak sa amin. Hindi mo nga kayang manglibre sa amin ni Caroline. Isa kang dakilang kuripot. Puno ng sarkasmo na sabi ni Elijah. I agree. Hindi mo nga ako kayang bilhan ng ice cream. Saka hindi ka tatandang binata. Kung si Janice na lang kaya niligawan mo. Wika niya, ang tinutukoy niya si Janice ay ang sekretarya niya na ngayon ay may lihim na gusto kay Niklaus. Sa dragon na yon,
No thanks, mahal ko pa buhay ko, no? Madramang wika nito saka nagpaalam na aalis ulit dahil may kailangang ayusin sa presinto at kailangan siya ng superintendent nila. Kahit kailan talaga, loko-loko pa rin yung kaibigan mo. Hinaing niya, saka lumapit sa lalaki para isandal ang ulo sa balikat nito. Kumandong siya at sa mga oras na yon, nais niyang kalimutan ang lahat at ang tanging stress reliever niya ay ang halik ni Elijah. Hindi ko nga alam kung ba't ko pa naging kaibigan yun eh. Wika naman ni Elijah, saka masuyo siyang hinalikan sa labi. Maybe she was using him for revenge or slowly. Nahuhulog din ang loob niya sa lalaki, pero hindi niya pa maamin. Masaya niyang tinugon ang bawat halik na binibigay nito. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap sila Caroline ng isang wedding invitation. Ikakasal na si Maricar Jaime? Tumango siya sa babae na ngayon ay seryosong nagme-makeup. Tanging ang pangalan lang niya ang imbitado doon. Kaya naisipan niyang yayain si Caroline dahil gusto niyang ipahiya ang dating nobya. I'm not using you for revenge. I hope you know that. Mahinang wika niya habang nakatingin sa asawa na ngayon ay abala sa pag-aayos. Tumalikod siya sa mabilis na lumabas ng bahay. Ilang saglit pa, lumabas na rin si Caroline at mabilis silang sumakay sa kanyang Bugatti. Walang imikan sa pagitan nilang dalawa, kaya malakas siyang tumikim. Hindi mo ba talaga ako papansinin? Tanong niya habang nakahawak sa kanyang manibela. Hindi pa rin siya pinapansin ng babae hanggang sa makarating sila ng resepsyon. Nauna itong bumaba at dumaan sa backdoor. Mukhang nakuha niya ang dahilan kung ba't hindi siya pinapansin nito. May ibang plano ang asawa at susuportahan niya ito kung ano man yon. Nang makababa siya, kitang-kita niya ang mga taong naroon at halos mga investors, mga kasosyo niya sa trabaho ang naroon. Nahuli rin ang tingin niya ang ama ni Caroline na si Emmanuel Rodriguez na ngayon ay abala sa pakikipag-usap sa isang matandang lalaki. Sarmiento, I'm glad you came. Wika ng ama ni Caroline, pero tanging pagtango lang na isagot niya sa matanda. Saktong dumating naman si Caroline para akbayan ang kanang braso niya. Saka sila pumasok sa loob ng venue. Tumambad sa kanilang harapan si Maricar Jaime na ngayon ay nagsusubuan ng cake. Naramdaman niya ang panlalamig ng kamay ni Caroline. Relax. Nothing will happen to you as long as I'm here. Pagbibigay niya ng assurance sa babae. Hindi mo kasi naintindihan eh. It's my favorite cake and my favorite flowers too. Lahat na lang inagaw at ginaya ng babaeng yan. Hindi niya maiwasang matawa dahil doon. Kaagad siyang pumunta sa isang center table para pitasin ang pulang rosas na nasa flower vase, saka yumuko sa harapan ni Caroline bago ibinigay ang rosas. Huwag mo sabihin na busted ako sa'yo. Wika niya, pero biglang tumahimik si Caroline sa tabi niya. Bumalik ang atensyon niya sa bagong kasal at nakita niyang nasa posisyon si Maricar para itapon ang hawak nitong bouquet. Reveal yourself by catching that bouquet. Mahinang utos niya sa asawa na mukhang nakuha naman ang punto niya. Kinuha nito ang wine glass sa table, saka tinunggayon bago pumunta sa harapan kung saan naroon ang ibang bridesmaids na naghihintay din kay Maricar. Nang sandaling tinapon nito, ay kaagad niyang sinalo ni Caroline at nagawa pa nito makapag-agawan sa ibang babae. A bouquet from my beloved sister? It was the traitor and a cheater's wedding, everyone! Do you think that I was dead? Ang babaeng inagawan mo ng lahat? Ito ako ngayon, oh, nasa harapan mo. Bumangon mula sa lupa para bigyan ka ng leksyon. Mahabang litanya ni Caroline bago sinugod si Maricar. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha ni Maricar, lalong-lalo na kay Jaime, na ngayon, hindi na maipaliwanag ang emosyon sa mukha nito. Kaagad niyang pinuntahan si Caroline para pigilan ang asawa.
Pero tinabig lang nito ang kamay niya. Akala ko ba? Patay ka na! Sinong tumulong sa inyo? Dumagundong sa bawat gusali ng room na yon ang boses ni Maricar. Pumaskil ang isi sa labi ni Caroline nang marinig ang binitiwang salita ng kapatid. Halos mawala na rin siya ng lakas dahil nag-uunahang tumulo ang pawis sa mukha niya. Let's go home, baby. This is not the right place. Maraming nakatingin sa'yo. Mahinang bulong niya sa asawa pero hindi siya dito pinansin. Kinuha ni Maricar ang isang wine glass at malakas na hinampas yun sa glass table na siyang dahilan para mabasag. Itinutok nito kay Caroline pero kaagad na paikot ng kanyang asawa ang kamay ni Maricar at nasakal niya gamit ang braso. Nagpakasal ka sa isang cheater? Hindi mo sigurado na nakuha mo sa akin na lalaking minamahal ko. Dahil nakuha mo lang sa akin, isang malaking basura sa buhay ko. Saad ni Caroline at hinawakan sa buhok si Maricar bago tinadyakan ng malakas. I swear, Caroline, pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Daddy! Sigaw ni Maricar at ilang saglit pa nakita niyang nagkukumahog sa pagtakbo si Emmanuel Rodriguez para puntahan ang anak. Who did this to you? Anong karapatan niya para gawin yon? Sigaw naman ni Emmanuel sa kalumingon sa paligid. Pag mo kong takpan, Elijah, that asshole must know that I'm alive. Dapat niyang malaman na buhay pa ang taong akala niyang patay na. Ako ang papatay sa kanya. Dapat makita niya kung sinong papatay sa kanya. Umikot naman ang mga mata ni Elijah bago binigyan daan ang asawa. Napahilot siya sa sentido dahil hindi niya alam ang gagawin. Wala ito sa plano nila. Sino pa bang gagawa niyan, Daddy? Of course, ang magaling mong anak. Wika ni Caroline, saka lumapit sa ama na ngayon ay inaalalayan si Maricar sa sahig. Isa ka talagang tinik sa lalamunan, Caroline. Ang daling paikutin ni Esmeralda. Kaya nga napatay siya namin ni Maricar. Para kay Maricar mapunta lahat ng kayamanan ng mga Navarro at Rodriguez. Sigaw ni Emmanuel na siyang dahilan para mapaatras sa gulat si Caroline. Kahit siya at ibang bisita na tulala at mukhang naistatwa sa kinatatayuan. Dahil sa mundo ng pagninegosyo, kilala si Maricel Navarro Rodriguez, ang ina ni Caroline. Mga Navarro ang siyang pinakamayaman at maraming koneksyon. Maraming negosyo dito sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Nawala ng bilib ang mga investors sa kanya nung pinakasalan niya ang isang maliit na negosyante na si Emmanuel Rodriguez. Napatingin siya kay Caroline na ngayon ay nakakuyom ang kamao. Isa kang langaw na nakatungtong sa kalabaw. Isang maliit na tao na kumapit sa mami ko. I wish you weren't my father. You killed my mom. Kayo ang pumatay sa kanya. Sigaw ni Caroline. Saka pumunta sa table ng mga pagkain at kinuha ang isang putahe at mabilis na tinapon yun sa mag-ama. Napansin niyang lumapit si Jaime at akmang sasampalin nito si Caroline. Pero agad niyang hinarang ang kamay niya para masalo ang kamay ni Jaime at binali yun. Wag na wag mo susubukang sampalin ang asawa ko. Lalo na sa harapan ko. Seryosong saad ni Elijah at saka dinuroan sa mukha si Jaime. Di pa tayo tapos, Emmanuel at Maricar. Sisiguraduhin yung nakapagdasal na kayo sa 10 santo dahil kukunin ko ang buhay niyo. Sigaw ng galit na si Caroline at malakas na hinatak si Elijah palayo sa lugar na yon. Talagang hindi pa. Pasalamat ka naka-wedding gown ako. Kasi kung hindi, nasubsob ko na yung mukha mo sa putikan. Malakas na sigaw at pahabol ni Maricar, ngunit hindi na yun pinansin ni Caroline. Binitawan niya na rin ang kamay ni Jaime at kaagad na sumama sa babae. Hanggang sa makarating sila ng sasakyan, habang nasa biyahe, nanatiling tahimik pa rin ito. Pinakiramdaman niya ang paligid hanggang sa itinigil niya ang sasakyan sa isang tahimik na lugar. If you want to cry, andito lang ako. Ilabas mo lahat. May alak naman sa compartment kung gusto mo.
Tumingin siya kay Elijah at ngumiti ng tipid. Pakiramdam niya na lusaw ang kaba-takot sa puso niya. Agad niyang kinuha ang alak at pagkain sa compartment at kaagad niyang niyaya ang lalaki na umupo sa trunk ng sasakyan. Tahimik silang nakamasid sa madilim na kalangitan. Napansin niya ang unti-unting pagdaloy ng luha sa pisngi ng babae, kaya hinawakan niya ang ulo nito at sinandal sa balikat niya. Bakit kaya ganun, no? Pakiramdam ko pinag-aisahan ako ng mundo. Bakit nila nagawa yan kay mommy? She's not a bad person. Tumutulong nga yun sa mga charity at simbahan eh. Sa katunayan, sobrang proud ako sa kanya. Kasi nakaya niya akong buhayin kahit na nagawa siyang itakwil ng mga Navarro. Sa akin, iniwan ni mommy ang kumpanya at mga ari-arian niya. Hindi lumago ang Rodriguez kundi dahil sa kanya. Saad ni Caroline, habang siya tahimik na hinahaplos ang buhok nito. Kasi nga, hindi lahat ng gusto mo nakukuha mo. May mga bagay na dapat mo munang paghirapan bago mo makuha. And some things are just lesson to you. A lesson in disguise. It's a blessing too. Paliwanag niya sa babae. Naramdaman niya ang mahinang paghikbi ni Caroline. Hinalikan niya lamang ang noon nito habang hinahaplos pa rin ang buhok nito at likuran nito. Nagbabakas sakaling mabawasan ang kalungkutan na nararamdaman ng kanyang asawa. Thank you for everything. Saad ni Caroline. Nanatili sa ganoon ang posisyon nila hanggang sa lumipas ang gabi. I told you, Ma'am Rodriguez, wala po rito si Sir Elijah. Inis na wika ng sekretary ni Elijah na ngayon ay pinipigilan si Maricar na makapasok sa opisina ng dating kasintahan. Let her in, Freda. Wika niya at napahilot sa kanyang sentido. Saka inikot ang kanyang swivel chair para harapin ang dating kasintahan. Tumambad nga sa kanyang harapan ng babae na ngayon ay kitang-kita na ang ugat nito sa leeg. Mukhang galit na galit sa nalaman. What are you doing here, Mrs. Santibanez? May diin sa pagkakasabi nito lalo na sa huli. Santibanez kasi ang apelyido ni Jaime, kaya pumaski lang isisalabi niya nang makita ang reaksyon ni Maricar. Don't call me using that surname. Mas bagay pa rin ang Sarmiento sa dulo ng name ko. By the way, ba't mo nga pala pinatulan ng kapatid kong Hilaw? Mas maganda naman ako sa kanya. Mas mayaman, dahil sa akin ang kumpanya ng mga Rodriguez. Why did you choose her and not me? Tanong ni Maricar sa kanya saka umupo sa kaharap nitong upuan. Says of the woman who chose money over me. Bakit mo nga ako ulit iniwan? Oo nga pala. Mas pinili mo kasing sumama kay Jaime kesa sa akin. Wika niya na may halong sarkasmo sa boses niya. Nakita niya ang pagdaan ng galit sa mga mata nito. Nakita niya rin ang panghihinayang. Pakiramdam niya, napukaw niya ang galit ni Maricar. At mukhang dragon na ito, nasasabog sa galit. Hindi kita iniwan, Elijah. Alam ko lahat. You only use her para magantihan ako, right? Kasi aminin mo man o hindi, mahal mo pa rin ako, Elijah. You still love me, Sarmiento, and you can't deny it. Wika ni Maricar sa kinuha ang isang folder saka ibinigay sa kanya. Pagkatapos mo akong insultuhin, gusto mong pirmahan ko ang kontrata? Nalulugi na ba ang kumpanya mo kaya kumakapit ka sa akin? Pang-aasar niya sa babae pero hindi siya nito pinansin. Babalikan ko ang kontrata na yan. And I want it tomorrow. Wika nito sabay umirap sa kanya. Okay. Tipid na saad niya saka pumunta sa direksyon ni Maricar at mabilis na hinawakan sa braso ang babae. Ano ba? Nasasaktan ako. Wag na wag ka nang babalik dito pagkatapos ng kontrata mo. Hindi ko rin ginamit para sa paghihiganti si Caroline. I love her. Siyang mahal ko at hindi ikaw. Madiing wika niya. Saka tinulak palabas ng opisina ang babae. Babalik ka rin sa akin, Elijah. Napabuntong hininga siya at napasulyap sa kontrata ni Maricar at may isang pilyong plano ang sumagi sa kanyang isipan.
Masyado siyang nalunod kakaisip tungkol doon at hindi niya napansin na nasa likuran pala si Caroline. Kanina ka pa dyan? Nauutal na wika niya dahil hindi niya alam kung paano sasabihin ang lahat sa asawa. Tamang-tama lang ang dating ko para marinig ang lahat. Anong ibig sabihin ni Maricar na babalik ka rin sa kanya? Mag-ex ba kayo? At nagawa mo't sa akin to? You helped me para gantihan siya? You used me for revenge? Ha? Saad ni Caroline. Saka tinulak siya papasok sa loob ng opisina. Ginamit mo rin ako for revenge, right? Hindi niya alam kung ba't nasabi niya yun ng malakas. Tumahimik si Caroline at hindi siya nito pinansin. Isang sulyap ang binigay niya sa asawa na ngayon ay parang isang kuting na kumandong sa kanya. Masuyo niyang hinalikan ang pisngi nito at walang ibang nagawa kundi yakapin ng mahigpit ang babae. Yes, I used you for revenge because I want Maricar to suffer. She was my ex-girlfriend pero iniwan niya ako para sumama kay Jaime. Lahat inalam ko tungkol kay Maricar at Jaime. I know their weaknesses and strength. Hanggang sa sinama kita sa plano. Ang plano ko paibigin ka pero nung nalaman ko na hindi kayo tunay na magkapatid at inagaw niya lahat sa'yo, nagbago ang pananaw ko. Tahimik lang na nakikinig si Caroline sa kanya, saka ipinatong ang braso sa leeg niya. Why did you help me then? May pagkakataon ka na pwede mo akong patayin. Ibenta sa mga sindikato. Pero hindi mo ginawa. Nahulog ka na ba sa akin? Tanong sa kanya ni Caroline. Akmang magsasalita sana siya, pero napukaw ang atensyon niya sa makapal na folder na iniwan ni Maricar kanina. Ibinigay niya yun sa babae sa kahinalikan ulit ang pisngi nito. Anong gusto mong gawin natin sa kanya, love? Wika niya sa kainayos ang sarili. Tumayo naman si Caroline at tila ba malalim ang iniisip. Ako nang bahala sa kanya bukas. Papuntahin mo siya rito mismo sa opisina mo. Or hindi nga sa isang opisina na lang na sira-sira ang kisame. Nagtataka siyang tumingin sa asawa, pero ngumisi lang ito sa kanya. Sa ilang taon nilang pagsasama, kilala niya na ang babae, at ngayon sa paraan ng pagngisi nito, mukhang may balak na iba si Caroline laban sa kapatid nito. Can we go home na? Nagugutom na ako eh. Alam kong hinihintay na rin ako ni Nanay Karen. Hanggang sa makarating sila sa parking lot, patuloy pa rin ang lambingan nila. Isang malakas na pagtikim ang tumapos sa paglalambingan nila. Kahit kailan talaga PDA kayong dalawa, no? Wala ba talagang respeto yan para sa mga single na katulad ko? Napahilamos siya sa kanyang muka nang marinig yan galing kay Niklaus. Hanggang sa makasakay sila sa sasakyan niya, wala pa rin tigil sa pangaasar si Niklaus sa kanila. Naku, Caroline, sinasabi ko talaga sa iyo ang sweet ni Maricar at Elijah dati para silang aso at pusa kung maglambingan. Hindi natapos ni Niklaus ang sasabihin dahil biglang nagpreno ng sasakyan si Elijah. Pre naman! Tanga mo naman! Hinaing ni Niklaus saka hinilot ang noo nito na nabunggo. Hindi na nila pinansin ang madaldal na kaibigan niya hanggang sa makarating sila ng mansyon. Bakit? Saan ba tayo pupunta, Niklaus? Ba't parang nagmamadali ka? Pagmamaktol niya sa kaibigan ng asawa, na ngayon ay hinahatak sila ni Elijah. Huwag ka nang maraming tanong. Saad naman ni Niklaus sa kanya at nakatanggap ito ng malakas na hampas kay Elijah. Huwag mo siyang sigawan. Saad naman ito at hinayaan si Niklaus hanggang sa kinaladkad sila sa lumang opisina. Kung sakaling kukunin na mamaya ni Maricar ang folder na nasa lamesa, wag na wag kayong lalapit na dalawa, okay? Hayaan niyo siyang masunog. Makahulog ang sabi ni Niklaus sa kanila. Nagtatakang tumingin siya sa lalaki pero nagkibit-balikat lang si Niklaus sa kanila. Ilang saglit pa nakatanggap siya ng message mula kay Jaime pero hindi niya yun pinansin. Bakit di mo tignan? Baka may magamit pa tayo laban kay Maricar at sa ama mo. Saad ni Elijah pero umiling lang siya. Sa paningin niya, wala nang saysay para magkaroon pa ng komunikasyon kay Jaime pagkatapos ng lahat.
Malapit na sa katapusan at malapit na rin nila mahawakan ang leeg ni Maricar. Konting tiis na lang at matatapos na rin ang pagiging mayabang nito. Ilang sandali pa, lumabas si Niklaus at saktong pagkaalis nito, pumasok na rin si Maricar. Ngumisi ang kapatid niya sa kanya, pero isang tipid ng ngiti lang binigay niya. Sa mga oras na yon, wala siyang ganang makipagplastikan pa kay Maricar. Well, after all this time, you're just a rich man's wife, not a rich woman. Pang-aasar ni Maricar saka pumunta sa table ni Elijah para kunin ang folder. Nang sandaling nakuha niya na yon, isang malakas na pagsabog mula sa kisame ang kanilang narinig at nasundan yun ng malakas na sigaw ni Maricar. Dahil ang kapatid niya naliligo ngayon sa candle wax. Salu-salo niya yon at diretso lang ang agos nito kahit ang folder ay natapunan din. You deserve that? Wika niya at akmang aalis na sila ng opisina na yon, pero isang malakas na puwersa ang siyang sumipas sa pinto kaya natibag yon. It was Jaime and Emmanuel rushing towards Maricar. Ngumisi siya dahil dinig na dinig niya ang paghingi ng tulong ni Maricar. Umuusok pa ang ulo nito. Tumingin si Jaime sa kanya at umiling bago kinarga si Maricar palabas ng opisina. Isang matalim na tingin ang binigay ng kanyang ama, saka akmang sasampalin siya pero agad na nasalo ni Elijah ang kamay nito. Ano bang nagawa ng kapatid mo para pahirapan mo siya ng ganito? Ikaw ang bumitaw sa ating pamilya, ikaw ang nawala. Hindi niya inagaw sa iyo lahat dahil para sa kanya yon. Pangungumbinsi sa kanya ng kanyang ama. Tumawa siya ng malakas at halos mawalan siya ng bait dahil doon. Sa tingin mo ba? Si Caroline pa rin ako na anak mo na madaling utuin? She stole everything from me. Hindi naman siya tunay na Rodriguez dahil isa siyang sampid. Anak mo siya sa kasambahay natin. Sigaw niya at malakas na sinuntok ang ama. Lumabas sila ng opisina na yon. Habang ang dalawa naman, mabilis kinarga si Maricar para dalhin sa ospital. Hindi ko alam kung saan kinuha ni Niklaus ang candle wax. Ang dami nun. Wika niya sa kahinawakan ng braso ng asawa. Hindi ko rin alam. Medyo unpredictable ang lalaking yun. Natatawang wika ni Elijah. Hanggang sa lumabas sila ng kumpanya, magkahawak pa rin ang kamay nila. Alam nila, hindi niya mababawi pa ang kumpanya kaya tinanggap niya na ang kapalaran niya na hindi na siya makakabalik pa sa dating buhay. Basta nagawa na niya ang paghihiganti sa mga taong nanakit sa kanya. Ngayon tapos na ang problema natin. Pwede na ba kitang iharap sa altar sa pangalawang pagkakataon? Wika ni Elijah sa kasiniil ng halikang kanyang labi. Saka, kumpleto ko na ang limited edition ng mga relo. Kaya handa na akong iharap ka sa altar. Dugtong nito, saka ngumiti sa kanya. Isang banayad na halik sa noo ni Caroline ang iginawad ni Elijah. A true love sealed with a kiss. Pagkalipas ng isang linggo pagkatapos ng aksidenteng yun, napagpasyahan nilang mag-asawa na mag-picnic sa rancho na pagmamay-ari ni Elijah. Nabalitaan mo ba nangyari kay Niklaus? Tanong ni Elijah sa kanya. Nasa rancho sila ngayon at tinuturuan siya ng lalaki ng mga bayo. Napatingin siya sa lalaki na ngayon ay sopistikadong nakatingin din sa kanya. Nakatali ang mahaba nitong buhok. Tinakbuhan siya ng bride niya. Tapos ibang babae naging bride. My God! Natatawang wika ni Elijah sa kanya na mahigpit siyang inaalalayan. What happened to Niklaus? Naguguluhang tanong niya sa asawa. Nakaupo sila ngayon sa upuan na gawa sa kawayan na nasa ilalim ng acacia tree. Kaya hindi gaano kainit at nasisikatan ng araw ang ibang bahagi pero hindi sila. Mukhang napunta kay Niklaus ang karma ko. Kung ako iniwan ng mga babaeng dumaan sa buhay ko, siya naman, ibang bride ang dumating sa simbahan. Kinasal pala ang loko, di man lang nagsabi sa atin. Natatawang wika nito habang pinapahira ng liver spread ang tinapay. Ganitong date lang ang gusto niya. Simple, pero puno ng kasiyahan.
Naka-leave pa rin siya sa trabaho dahil sa mga sandaling yon, gusto niya lang ituon ang kanyang oras at atensyon sa lalaki. Kung gayon, sino naging bride niya? Nagkibit balikat lang si Elijah bago isinubo sa kanyang tinapay na may palaman. Agad niya naman yun tinanggap at ngumiti sa lalaki. Always feeding me with food? Kapag ako tumaba, baka iwan mo na ako niyan. Sige ka, isusumbong kita kay Nanay Karen. Natatawang Aniya. Hindi na nagsalita ang lalaki dahil lumapit ito sa tabi niya at pinulupot ang kamay nito sa kanyang bewang. Ikaw lang ang babaeng ihaharap ko sa altar ng paulit-ulit. Kahit tumaba ka pa, kahit magbago itsura mo, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Thank you for giving me another chance to prove myself that I'm worthy of your love. Ani Elijah sa kadahan-dahang inilapit ang mukha nito sa kanya. Isang matamis na ngiti at halik ang kanilang pinagsaluhan. Kawawa si Niklaus. Kung si Freda na lang sana naging bride niya o di kaya si Janice, di siya tatakbuhan nun. Natatawang Aniya. Wala siyang dragon na kagaya mo at hindi siya maninisid kagaya ko. Ngumiti ang lalaki sa hakumindat sa kanya. Agad niyang kinuha ang liver spread at pinahira ng kamay at mabilis yung pinahid sa mukha ni Elijah. Dragon pala. Aniya, sa kahinabol ng lalaki na ngayon ay balot na balot ng liver spread ang muka. Ngumiti lamang si Nanay Karen na makita ang senaryong yon. Isang banayad ng ngiti sa kanyang labi ang makikita. Dahil sino nga ba naman na mag-aakala na mauuwi sa ganito ang samahan ng dalawa? Hindi niya manaranasan ang pag-ibig na yon. Ang mahalaga, naipadama ng tadhana sa kanyang mga alaga na sina Caroline at Elijah. Tumunog ang kampana ng simbahan at dahan-dahang naglakad papasok sa simbahan si Caroline. Pakiramdam niya naghahalo ang kabatakot sa puso niya. Pakiramdam niya may mangyayaring masama sa kasal nila. Andito lang ako, iha. Wika sa kanya ni Nanay Karen. Hindi pa siya nakakarating sa harap ng altar, malakas na pagsabog ang kanilang narinig. Sira ang pinto ng simbahan. Tumambad sa kanilang harapan si Jaime at Maricar, na ngayon ay may hawak na mga baril at nakatutok yun sa kanya. Itigil ang kasal! Caroline, look at me! Tignan mo ang ginawa mo sa mukha ko. Sinira mo. Winasak mo ang kagandahan ko dahil sa pagiging inggitera mo. Sigaw nito at mahigpit na hinawakan ng baril saka itinutok sa direksyon niya. Ilang saglit pa naramdaman niyang mahigpit na hawak ni Elijah sa kamay niya. Put your gun down, Maricar. Pag-usapan natin to. Wika ng kanyang ama na si Emmanuel na ngayon ay nasa likuran ng kanyang kapatid. Huwag kang makinig sa ama mo, Maricar. Kill them. Patayin mo ang babae na yan. Wika naman ni Jaime. Saka itinutok ang baril sa ama niya at kinalabit nito ang gatilyo. Duguan na humandusay sa sahig ang kanyang ama at halos mabitawan na niya ang buki dahil doon. Wala kang utang na loob, Jaime. Daddy! Sigaw niya at akmang lalapit sa ama pero pinigilan siya ni Elijah. Babe, this is not our plan. Ba't pa pinatay ang daddy ko? Natatarantang wika ni Maricar saka ibinaba ang baril bago pinuntahan ng ama. Dad, giving sorry. Hindi ko alam na masasaktan ka. Hindi ko sinasadyang maging ganito. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Kung di mo ako tinuruan at pinagsabihan na kunin ang lahat kay Ate Caroline. Kung di mo ako inutusan na lasunin ng mami niya. Buhay pa sana si Tita Maricel. Ang sama-sama mo, Jaime. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung anong paghihirap ang dinanas ko. At hindi ko din alam kung ba't ako nagpauto at nagpadala sa isang kagaya mo. Saad ni Maricar, saka pinagkahampas sa dibdibang lalaki. Napanganga si Caroline nang marinig ang salitang binitiwan ng kanyang kapatid. All this time, minahal ko sa Ate Caroline kahit di sila magkasundo ni Daddy. I even convinced Daddy Emmanuel na sa akin niya ipamana lahat dahil minahal kita, Jaime. Pero ba't mo pinatay si Daddy? Halos wala ng boses si Maricar. Patuloy lang ito sa pag-iyak.
Dami mong satsat. Kung di mo kayang patay ng kapatid mo, pwes ako nang gagawa. Saad ni Jaime, saka itinutok ang baril sa kanya. Napapikit na lang siya at tinanggap ang kapalaran na sa araw mismo ng kanyang kasal, mamamatay siya. At dalawang magkasunod na putok ang kanyang narinig, pero wala siyang naramdaman na sakit sa kanyang katawan. I'm sorry, Ate Caroline. Hindi ko sinasadyang mahulog sa kanya. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo at sa pamilya mo. I'm sorry, ate. Saad ni Maricar, na ngayon nakahandusay na sa sahig at may tama ng baril sa dibdib. Maricar! Malakas na sigaw niya at niyakap ang katawan ng kapatid. Hinaplos pa niya ang mukha ni Maricar na ngayon ay nagsusuka na ng dugo. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Napansin niya mula sa likuran ni Jaime, naroon si Niklaus na may dalang baseball bat at malakas na hinampas ang lalaki na siyang dahilan para mawalan nito ng malay. Mabubuhay ka pa. Babawi ka pa kay Ate Caroline, di ba? Maglalaro pa kayo ng pamangkin mo, Maricar. Maricar, I know I did bad things to you too. I know, pero gumising ka naman, utang na loob, oh. I know I am mad because of what you did to me. Pero this is not what I like for you. Sunod-sunod na saad niya pero tuluyan nang pumikit ang mga mata ni Maricar. Naramdaman niya ang magaan haplos sa kanyang likuran. Sa mga oras na yun, nandidilim na ang kanyang paningin at hindi niya alam kung paano iproseso ang mga nalaman sa araw na yon. Caroline! Isang sigaw lang ang kanyang narinig bago siya tuluyang nawala ng malay. Ako nang bahala sa kaso ni Jaime. Tinitiyak ko sa inyo na mabubulok siya sa bilangguan. Saad ni Niklaus sa kanila, saka lumapit sa isang kambal nilang anak para yakapin to. Saan ang kiss ni Ninong, Dusk? Wika ng lalaki, saka inilapit pa nito ang pisngi sa anak nila. Tita Raquel doesn't love you anymore po. Cause you're so mabaho, Ninong. Maarting wika ng kanyang 2 taong gulang na inaanak. Kahit na 2 taong gulang pa lang, ang anak nilang si Das Sarmiento, fluent itong magsalita. At konyo rin ito magsalita. Tumawa na lang si Niklaus sa inaanak, saka tumingin sa kanilang dalawa ni Elijah. Hindi na niya pinansin pa ang lalaki at hinatak palayo sa veranda ang asawa. Hanggang sa makarating sila sa gazebo at doon niya biglang siniil ng halik ang asawa. Natapos na ang lahat. Sa wakas magiging okay na rin ang buhay natin. Makakapagpahinga na rin si mommy at daddy kahit si Maricar dahil nakuha na natin sa wakas ang hustisya para sa kanila. Wika niya saka humawak sa bewang ng asawa. This love is like a little secret. A little secret that I would protect for the rest of my life. I love you, Elijah Sarmiento. Mahal din kita, Caroline Sarmiento. At sa isang malakas na hiyawan sa veranda, narinig nila ang hiyaw ng mga tao roon. Napangiti si Caroline. Dahil kahit na nagsimula sa masalimuot ang kanyang buhay, kahit may bagyong dumating sa buhay niya, hindi siya natinag. Sa laro ng paghihigante, nakataya ang kapalaran niya. Sa ngalan ng pag-ibig at paghihigante, natagpuan niya ang sariling humahalik sa lalaking nagpabago sa buhay niya. Ang pag-ibig nilang dalawa na siyang lumatay sa mapait niyang kapalaran. The End.